Good evening, sister. Saan po tayo, sister? Good evening din sa iyo, mamang driver. Diyan lang tayo sa Sampaloc. Alam mo, sister, may taning na ang buhay ko. May 6 na buwan na lang nalalabi ko sa mundong ito. Sister, matagal ko ng pangarap na makahalik ng isang madreng katulad mo, maganda at mabait. Ganun ba? Kawawa ka naman. Sige, pagbibigyan kita, pero isa lang ho. Talaga, sister? Ano nga pala pangalan mo, sister? Ako nga pala si Jose. Carla ang pangalan ko, Jose. Salamat, sister, ha? Sa wakas ay natupad din ang pangarap ko. Walang anuman yun, kaligayahan ko ang mapagbigyan kita sa iyong huling kahilingan. Hala, nakarating na pala tayo sa destinasyon mo, sister. Alam mo, sister, na guilty ako sa sarili ko. Hindi totoong may taning na ang buhay ko. Gusto lang talaga kita mahalikan kasi ang ganda-ganda mo. Ganun ba? Salbahe ka pala, Jose. Pero okay lang yon at may aaminin din ako sa'yo. Hindi talaga ako sister. Pupunta lang ako sa costume party kaya ako nakasuot ng ganito. Ang tunay na pangalan ko nga pala ay Carlo. Magandang araw po sa lahat. Gusto ko ipaalam sa lahat na karamihan sa mga jokes natin sa Pinas ay mga luma na. Katulad ng karamihan sa mapapanood ninyo dito. Nais ko lang iangat ang antas ng pag-deliver ng jokes sa pamamagitan ng paggawa ng animated video para hindi tayo parang nagbabasa ng comics o kaya ay nakikinig sa radyo. Kahit papaano, ngayon ay para na tayong nanonood ng cartoons sa TV. At sa mga kabataan na hindi pa narinig ang mga jokes na ito, sana ay mapasaya ko kayo kahit sandali. Happy viewing. Maraming salamat po. Bossing! Di mo ba alam na bawal ang ginawa mo? May batas tayo na nagsasabing urinating in public is against the law? Boss, keep amo. I am not urinating against the law. I am urinating against the wall. Good morning po, Doc. Magpapa-check up po sana. Okay, iha. Sige. Maghubad ka na ng t-shirt mo. At humiga ka doon sa clinical bed. Ang lola ko po papa-check up, Doc. Hindi ako. Ganun ba, iha? Lola. Sige po, ibuka ninyo ang bibig nyo at say, Nabalitaan mo ba, pare, yung nagyari sa kapitbahay namin? COVID case pala yon. Pinakremate, ayun nakaburol ngayon. Ganun naman talaga pare ang ginagawa ngayon. Pag na-COVID, cremate agad para hindi makahawa. Kakaiba ito, pare. Kasi pinakremate nila, buhay pa. Alam mo, Carding, nag-usap kami ng masinsinan ni Mrs. kagabi. Sabi ko, talagang ganyan ang buhay. Minsan di natin kayang kontrolin ang resulta ng mga pangyayari. May mga bagay na gusto natin lumabas na maganda, pero pangit ang nagiging resulta. Na para bang may mga outside forces na nagkokontrol dito. Lastly, sabi ko, just move on. And learn to embrace your mistakes. So, may drama palang nangyari kagabi ha? O ano naman ang sagot niya? Tahimik lang siya, pare. Tas lumapit at niyakap niya ako. Tas sabi niya, tama ka. I'll embrace my mistakes. Sa edad na 20 and paboritong sports ng mga kabataan ay either volleyball o basketball. Pagdating ng edad na 30 ang laro naman nila ay tempin bowling. Pagsapit ng edad na 40 nilalaro naman nila ay duckpin bowling. Sa edad na 50 paborito nila ay tennis o kaya ay billiards. Pagsapit ng edad na 60 golf naman, pinagkakaabalahan nila. Di ba ninyo napapansin? Habang tumatanda ang mga lalaki, paliit ng paliit ang balls
na nilalaro nila. Dede na anak. Kanina ka pa di dumedede. Magugutom ka niyan. Sige ka, ibibigay ko itong didi sa katabi natin. Hala, ayaw mo pa rin dumede anak. Ibibigay ko na talaga ito sa katabi natin. Mrs., kailangan mo nang magdesisyon. Abay, kanina pa ako nag-aabang dito. Lumagpas na nga ako sa destinasyon ko Diana, pwede ba ako manligaw? Siyempre naman, Di nga, yes na yes. talaga ba? Okay lang, basta, wag lang sa akin. Sa Pilipinas lang talaga ako nakakita ng candy na pwedeng isukli pero di pwede ibayad. Excuse me, sir. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na naiwan mo po na nakabukas ang garahe nyo. Ay, ganun ba? Nako, di nakita mo yung Ferrari ko na nakapark sa loob. Ay hindi po, wala pong Ferrari doon, kundi isang maliit na Volkswagen na may 2 flat tires. Han, gusto mo bang magpadagdag ako ng boobs? Wag na, Han. Tama na yung 2. I'm pinatanggal sa itlog bago ito kainin. Buhok? Ang babae ay parang prutas. May iba't ibang kulay, flavor at itsura. Ang problema sa aming mga lalaki ay mahilig kami sa fruit salad. Inay, totoo po ba talaga ang first love never dies? Tama yan, anak. Tignan mo yung tatay mo. Hanggang ngayon, buhay pa ang damuho. Bababa? Bababa! What the heck? What kind of language is that? Don't you know any other words? Malamig lang ang panahon, jowa na agad ang hanap mo. Magmainit na lugaw ka kaya, may itlog din yon. Bossing, ano bang nangyari? Bakit nanginginig ka yata sa takot? Nakita ko kasi ang asawa ko sa labas ng hotel. Wala naman yata siyang kasama, bossing. Siya, walang kasama. Pero ako, meron. Sabi nila, ang hotel daw ay pahingahan. Pero ba't ganun? Paglabas, pagod. Pare, bakit humahangos ka? Hinahabol kasi ako ni Mrs. pare. Galit na galit. Bakit? Ano ba ang nangyari? Birthday kasi niya ngayon eh. Niregaluhan ko naman pero nagalit. Aba, niregaluhan mo na pala eh. Bakit nagalit pa? Nung isang araw, tinanong ko pa nga siya kung ano ang gustong regalo. Ganun pala eh. Bakit nagalit pa? Sabi niya, kahit ano, basta't may diamond. Sinunod ko naman pare. Oh, ano ang sabi pare? Ganun pala eh. Bakit nagalit pa? Ano ba ang iniregalo mo pare? Baraha pare. Mga uri ng lalaki, hipon. Patapon ang ulo, maganda ang katawan, nagkalat sa malate,
Cubao at palengke, lollipop. Ulo lang ang mapapakinabangan dahil hindi maganda ang katawan, bulalo. Pangit ang muka, pangit din ang katawan, pero masebo at mataba ang utak. In other words, brainy. Buko, hindi na nga gwapo, pangit pa ang katawan, wala pang laman ang utak, pero malinis ang kaluluwa. Zandro, ibibilin ko lang sa'yo, pag nag-retire na ako, ikaw na bahala sa 50 bahay sa Cabanatuan at saka yung 50 bahay sa Santa Rosa, Hane. Opo, tatay, susundin ko po ang sinabi ninyo. Ang yaman nyo pala, pare. Ang dami nyong mga bahay. Ano nga pala ang trabaho mo, pare? Di Lazada Rider, pare. Yun yung mga bahay na dinideliveran ko, hehehe. A woman at a diet club was lamenting the fact that she had put on weight. I made my family's favorite cake over the weekend, she told the group, and they ate half of it at dinner. The next day, I kept staring at the other half until I finally weakened and cut myself a thin slice. Well, I'm ashamed to say that once I got the taste, there was no stopping me. One slice led to another, and soon the whole cake was gone. I was totally dismayed by my lack of willpower, and I knew that my husband would be bitterly disappointed in me. What did he say when he found out? Asked the group leader gently. Oh, he never found out, said the woman. I made another cake and ate half. A woman goes to buy a parrot and notices the prices are $100, $200, and $15. Curious, she asks why the last one is so cheap. The shopkeeper replies, that one used to live in a brothel. Amused, she decides to buy it for $15. When she brings the parrot home, it immediately says, well, I'll be damned, a new brothel. The woman can't help but laugh. Later, when her daughters arrive home, the parrot chirps, well, look at that, 2 new ladies of the night. The girls burst into laughter too. But when the dad walks in, the parrot exclaims, well, I'll be damned, Pete, long time no see. A wife was frying some eggs one morning when suddenly her husband burst into the kitchen. He shouted, careful, careful! Put some more butter in! Oh my God, you're cooking too many at once! Too many! Turn them! Ton them now! We need more butter! They're going to stick! Careful! I said be careful! You never listen to me when you're cooking! Never! Turn them! Hurry up! Are you crazy? Have you lost your mind? Don't forget to salt them! You know you always forget! Use the salt! The salt! The salt! The wife stared at him in amazement. What is wrong with you? I know how to fry a couple of eggs. The husband calmly replied, I just wanted to show you what it feels like when I'm driving. A woman walks into a pharmacy one day and says to the pharmacist, I'd like a poison that'll kill my husband, but make it look like he died of natural causes. The pharmacist says, Ma'am, not only can I not do that for you, I'm going to have to call the police and report you. The woman removes something from her pocket and hands it to him. He looks at it and discovers that it's a picture of her husband making love to the pharmacist's wife. The pharmacist says, Oh, you should have told me you had a prescription. Ibenta mo na bahay mo. Tutal, nandito ka na, nakatira sa puso ko. Pag tayo na, magkasama natin na harapin ang problema. Pero wala naman akong problema. Kasi nga hindi pa tayo. Huwag kang excited. Ano ulam mo pare?
Blanched leafy vegetable with crushed sweet tomatoes in sparkling salted seafood. Wow, sarap siguro niyan, sarap pakinggan eh. Ano yon? Pare, talbos ng kamote at bagoong na may pinisang kamatis. Ikaw, ano naman ang ulam mo? Ang unang ko naman ay fish fillet del El Nino. Wow, sosyal. Ano yun? Ano pa? Edi tuyo. Tay, buo na po ang pasya ko. Gusto ko na pong manirahan mag-isa. Aba, maganda yan anak. Susuportahan ka namin ng nanay mo sa desisyon mo. Salamat po, itay. Nasa labas na po mga gamit ninyo. Wow! Mga hinog na pala ang mga pinya na tanim mo. Pahingi naman. Pahingi? Asan ka nung nagtatanim ako at nahihirapan magdilig at magtanggal ng mga damo para lumaki ng maayos ang mga pinya? Nasa kulungan kasi ako, pare. Nakapatay kasi ako ng madamot. Ganun ba, pare? Sige, kumuha ka na hanggat gusto mo. Teka, may papaya pa nga pala doon. Mga hinog na rin. At mga mangga sa likod ng bahay. Mamitas ka na rin. Nakaka-relate ba kayo sa mga famous lines ni nanay? Aba, sumasagot ka na. Para kang may katulong Linisin mo yan. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Ibabato ko sa'yo itong hawak ko. Anak ka talaga ng tatay mo. Pag ako namatay, kawawa kayo. Ipasok mo yan sa kokote mo. Makuha ka sa tingin. Ano akala mo sa akin? Nagtatain ng pera? Pag di mo nakita yan, makikita mo. Isang propesor ang madalas magbiro ng mga green jokes sa kanyang mga estudyante. Ang mga babae ay nagpoprotesta na. Sobra na ang mga green jokes ni Sir. Di na appropriate ang ganun. Kaya pag nagbiro pa ulit siya sa susunod, iiwanan natin ang class niya. Agree kayo dyan, mga girls? Let's do it. Nakarating naman agad sa propesor ang protesta ng mga babae. At ang naging pasya nila, nalisanin ang class sa susunod na pagbibiro nito. Kaya't sa sumunod na lecture ay nakahanda na ito at nagsabing, alam nyo ba na ang mga call girls sa Sweden ay kumikita ng $2,000 gabi-gabi? Kaya't sabay-sabay na tumayo ang mga babae para lumabas ng klase. Oh girls, saan kayo pupunta? Mamayang gabi pa ang biyahe ng eroplano papuntang Sweden. Si Don Pedro ay isang milyonaryo na nabiyudo 1 taon na ang nakalilipas. Matagal na siyang hindi nakakapasyal sa country club na kanyang kinabibilangan. Isang araw na may okasyon, siya ay dumalaw sa club kasama ang isang napakabata at napakagandang babae na kanyang ipinakilalang kanyang asawa. Pare, paano mo nabihag ang isang katulad niya, isang bata at napakaganda? Ano ang sinabi mo? Pare, di ko sinabi ang tunay kong edad. Sinabi mo na 50 anyos ka lang. Hindi pare, ang sabi ko 90 anyos na ako. Hehehe. Gusto kong i-donate ang mga lumang damit ko. Hindi mo na lang itapon. Mas madaling paraan yon para i-dispose ang mga iyan. Pero maraming mga taong nagugutom at kapuspalad na maaaring gumamit ng mga lumang damit na ito. Pag kumasya yan sa mga kapuspalad, siguradong hindi nakakaranas ng gutom ang mga iyon.
O Andoy, 40 taon yung sentensya mo, mahal ko. Mahal ko, ano ang gagawin mo ngayon? Andoy, nakausap ko ang huwes na may hawak sa kaso mo. Ano ang sabi niya, mahal ko? Ano? Sabi niya, babawasan niya ng 1 taon ang sentensya mo sa tuwing mabimbang niya ako. Napakasira ulo ng mokong na yun, ha? At ano naman ang sabi mo, mahal? O Andoy, wag ka na magalit. Kunin mo na mga gamit mo at uuwi na tayo. Ikukwento ko sa iyo habang nasa biyahe tayo. Mukhang pagod ka at nanghihina. Are you taking 3 meals a day as I had advised you? Oh no, I thought you said 3 meals a day. It's jump time! Hon, pakifix naman ilaw sa labas. Hello? Electrician ba ako? E di pakigawa na lang hagdan natin. Hello? Karpintero ba ako? Pag-uwi ni Bossing sa hapon, galing ng opisina. Oh, bakit gawa na lahat ng mga sira sa bahay? Sino ang gumawa? Kasi, kanina, napadaan si pare. Nasabi ko sa kanya ang mga sira sa bahay. Sabi niya, kung gusto ko gagawin niya ito, kung ipagbi-bake ko raw siya ng cake. Or pagbigyan ko siya ng isang quickie. E di pinag-bake mo siya ng cake. Hello, baker ba ako? Jump time! Can you take me home? I can't. I don't have any money. My allowance hasn't arrived yet. You don't want to? Really? It so happens that there's nobody's at my house right now. Well, what do you know? It turns out that I had some cash in my pocket after all. Jump time! Okay, Mr. Johnson, tell me what you know. Sir, I know where you live with your wife, and I know your mistress and her home address. Oh, you didn't tell me right away that you know a lot. You're hired. Jump time! Artistahin naman tayo pareho, darling. Gumawa kaya tayo ng pelikula. Kung gagawa din naman tayo ng pelikula, gusto ko, ako si Zorro. Ako, sino naman ako? Ikaw naman ay si Dakos. Dakos, sino yon? Saka ano ang title ng pelikula natin? The Cause of All My Zorros. Jump time! What's the biggest problem that the country is facing today? The biggest problem the country is facing today is the drugs. Please explain, why is it so? Why? Because not many people can afford it. Drugs are now very expensive. Jump time! Ate, malaki na pala ang tiyan mo. Kailan ka ba manganganak? Siguro sa end of September or first week of October. Napagplanuhan na ba ninyo ni Jimmy na magpakasal? Oo naman, Bes. Nung unang buwan pa lang ng pagbubuntis ko, pinag-usapan na namin yan. Kaya lang ayaw ng pamilya niya eh. Sino naman ba sa pamilya niya ang tutol na pakasal kayo? Yung asawa niya, Bes. How would you describe me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. What does that mean? Adorable, beautiful, cute, delightful, elegant, fashionable, gorgeous, and hot. Oh, thank you, but what about IJK? IJK means, I'm just kidding. Good morning, Tony. Ang ganda-ganda mo ngayon, ha? Good morning din sa'yo, Kuya Atoy. Talaga po, wala pong halong biro. Siyempre meron. Ano ka sinuswerte? Ha 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 ha. Habang nakaupo si Pedro sa tape ng punong mangga, isang matandang babae ang biglang sumulpot at kinausap siya. Iho,
ako ay isinumpa. Ang totoo, isa akong prinsesa. At kung ako ay iyong halikan ng 15 minuto, babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa. Sige po, Lola. Haalikan kita para mawala na ang Makaraan ang 15 minuto. Yan! Tapos na! Bakit di ka pa rin nagpapalit ng anyo? Ilang taon ka na, iho? 30 years old na ho. Hala, 30 years old ka na, naniniwala ka pa rin sa fairy tales? Ang taong nagmamahal ng tunay ay parang matalinong estudyante na kumukuha ng exam. Hindi siya tumitingin sa iba kahit nahihirapan na. Kapag ikaw ay nagmahal pero sasaktan mo rin lang naman, dapat maghamon ka na lang ng suntukan. Doc! Umi-style ka ah. Diyan mo pa sa tenga mo nilagay ang thermometer mo. Ay, Jaske! Kaninong puwet ko kaya naiwan ang ballpen ko? Hay! Utoy, ano ba ang pangarap mo paglaki mo? Pangarap ko pong kumita ng 200,000 per buwan, kagaya ng tatay ko po. Ah, ganun ba? Ang laki pala ng sweldo ng tatay mo, ha? Hindi po, oo. Ganun din po ang pangarap niya eh. Tatay, ano po ang gulam natin? Siyempre pa anak. Ang paborito natin na gulay. Pampahaba ng buhay. Kumain naman tayo. Ngarne tatay, baka hindi na tayo mamatay niyan. Malayo yata ang tingin mo, Juan. Ano bang iniisip mo? Nasa isip ko kasi ang pamilya ko, Miss Nars. Bakit? Nasaan ba kasi sila? Kasasabi ko lang na nasa isip ko nga sila. Hanapin mo pa. Bihi ka ba, Miss Nars? Ano ang order mo, sir? Isang kape at isang siopaw lang, miss. Pero ang siopaw na gusto ko ay yung babae. Babaeng siopaw? Ano yun, sir? Yun yung may sapin sa ilalim. Okay po. Sandali po, titingnan ko kung meron pa. Wala na po pala, sir. Pero meron pa po kami baklang siopaw. Pading na siopaw. Hindi ko yata alam yun na. Paki-explain nga. May sapin din po, pero may itlog sa loob. Angik! Good morning, ma'am. Itatanong ko lang po sana ang grades ko. Aba, iha. Ang grades mo ay kasing ganda ng buhok mo. Talaga po. Wow naman. Parang bagong rebound. Bagsak na bagsak. Ngek. Hehehe. Prank lang yon. Na-focus lang kasi ako sa nice hair mo. Alam mo naman na brightest ka sa class, di ba? Barya ka ba, miss? Bakit naman? Kasi umaga pa lang kailangan na kita. Uy, bawal yung ginawa mo ah. Bakit ka dumumi dyan? Hindi ah. Anong hindi? Nakita ko, nasa dyaryo. Ang bilis naman. Kadudumi ko lang, nasa balita na. Little boy asks his dad for a new bike. His dad says, "Gee son, I'm sorry, but we have a $40,000 a year mortgage and your mom just lost a job, so I really can't get you one right now." Boy says, "Okay pops, I understand," and goes off to his room. The next morning, his dad is in the kitchen making coffee and getting ready for work. When the boy comes downstairs with his suitcase. "All right pops, I'm out of here. You guys have a good life," he says as he walks to the back door. "Wait, hold up, what's going on? Where are you going?" his father inquires. "Well, pops," begins the boy. "Last night I had to pee, and as I walked by yours and mom's room, I heard you say, 'That's it, I'm pulling out.' Then I heard mom say, 'Hold on, I'm coming too.'" He shakes his head and looks at his dad. "And I ain't staying here all alone with a $40,000 mortgage and no damn bike." Yaya, look! There are plenty of boats.
Sunny, those are Yakth Sunny. Is that so, Yaya? Well, how do you spell Yakth, by the way? Spell Yakth, Yaya. Huh? You are right, Sunny. Those are boats. Hehehe. Okay, class. Magsisimula na tayo ng aralin, kaya magsitayo na kayo dyan at umupo sa inyong mga upuan. Opo, ma'am. Huwag na kayo malikot, Hano. Ang tumayo sa kanilang pagkakaupo ay bobo. O bakit ka tumayo, Pedro? Inaamin mo ba na bobo ka? Hindi po man, dinadamayan ko lang kayo kasi kayo lang po ang nakatayo mag-isa sa klase. Han, gusto mo bang magpadagdag ako ng boobs? Wag na, Han. Tama na yung dalawa. Magandang umaga, iho. Magandang araw din po. Magtatanong sana ako sa iyo kung paano pumunta sa City Hall. Alam mo ba? Okay lang po. Mula dito, diretso lang kayo, tas pagdating sa kanto, lumiko kayo sa kanan. At sa susunod na kanto, lumiko naman kayo sa kaliwa. Makikita ninyo agad ang malaking building ng City Hall na nasa gawing kanan. Ang galing ng pagkabigay mo ng direksyon. Siguradong mahahanap ko yun. Maraming salamat, iho. Siya nga pala, ako ang bagong pastor dito sa purok ninyo. Yayain mo sana ang mommy mo na pumunta sa kapilya pag-aaraw ng linggo at ituturo ko sa inyo ang daan patungong langit. Nagbibiro yata kayo, pastor. Yung City Hall nga, di ninyo alam ang daan. Yung papuntang langit pa kaya? Dede na anak, kanina ka pa di dumedede, magugutom ka niyan. Sige ka, ibibigay ko itong didi sa katabi natin. Hala, ayaw mo pa rin dumede anak, ibibigay ko na talaga ito sa katabi natin. Mrs., kailangan mo nang magdesisyon. Abay, kanina pa ako nag-aabang dito. Lumagpas na nga ako sa destinasyon ko, Di baling walang pansinan, at least walang plastikan. One day, a husband and wife consulted a doctor for the wife's problem in bed. Mr. Santos, upon careful examination, I found out na kaya pala sumasakit ang puso ni Mrs. kasi once upon a blue moon na lang kayo magtalik. Mr. Santos, to ease the pain Mrs. Santos is feeling, kailangan madiligan siya at least 3 beses sa isang linggo, like Tuesday, Thursday, o Saturday man lang. But I'm too busy with my business doc, especially on Saturday. Anyway, pwede ko naman siya ihatid dito every Tuesday and Thursday. No problem. Students, hear me? In my class, I don't want to hear you speak in Tagalog. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, but first of all, I want to know your names. What is your name, cute little boy? My name is Early 7, Strike Plan, Never Broke. Wah, are you Filipino-American? No, ma'am. It's the English translation of my real name. Agapito Hampas Lupa Gimagiba. Good morning, Ineng. Good morning din po, tatay. Itatanong ko lang sana kung nakaboto na si Maria Marcos. Sandali po at titignan ko sa listahan. Kaano-ano po ba ninyo siya? Asawa ko siya, Ineng. Opo, nakaboto na po siya, may 1 oras na ang nakalilipas. Ganun ba? Sayang at hindi man lang kami nagkita. Bakit po? Di po ba kayo magkasama sa bahay? Aba, hindi, Ineng. 10 taon na siya patay. Nabalitaan ko,
Tuwing may eleksyon ay bumoboto siya. Hindi naman nagpapakita ang babaeng yan. Hello? Good evening. Sa maintenance department ba ito? Good evening din po. Yes po, sa maintenance department nga po ito. Magpapatulong sana ako sa inyo. Help me please. Magpapakamatay po ang mister ko. Gustong tumalon sa bintana. Naku misis, bakit dito po kayo tumawag? May number po tayo na dapat tawagan sa ganyang emergency. Kayo po talaga ang nasa isip ko para makatulong eh. Bakit po? Hindi kasi mabuksan ng mister ko ang bintana. Hon, ano ba yan? Hating gabi na'y nagmi-makeup ka pa dyan? Abay, matutulog na tayo ah. He, tumigil ka muna dyan, Han. Buisit kasi itong iPhone ko. Di ko mai-open hanggat di ako makaapat na patong ng makeup. Naka-face unlock kasi ito eh. Class, remember that this is your English subject. For the whole hour, I require you all to speak in English only. Understood? Yes, ma'am. Now, before I begin, do you have some questions? Ma'am, may I go out first? Why, Pedro? We are just about to start, and you already want to go out. Why? Ma'am, because father, mother, me. What? I cannot understand Pedro. Okay, I allow you to translate it in Tagalog. Ma'am, tata, ina, ako. Nye. Excuse me, sir. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na naiwan mo po na nakabukas ang garahe nyo. Ay, ganun ba? Nako, di nakita mo yung Ferrari ko na nakapark sa loob. Ay, hindi po. Wala pong Ferrari doon, kundi isang maliit na Volkswagen na may 2 flat tires. Inay, totoo po ba talaga ang first love never dies? Tama yan, anak. Tignan mo yung tatay mo. Hanggang ngayon, buhay pa ang damuho. Magbigay ng halimbawa ng isda na 2 beses inuulit ang pangalan. Sap-sap, pla-pla, lapu-lapu. Noun pop-poo. Hasa-hasa. Ngayon naman ay pangalan ng isda na 3 beses inuulit. Meron ba ng lolo? Meron. Ano po? Edi, 555. Magbigay ng halimbawa ng isda na 2 beses inuulit ang pangalan. Sap-sap, pla-pla, lapu-lapu. Noun pop-poo. Hasa-hasa. Ngayon naman ay pangalan ng isda na 3 beses inuulit. Meron ba ng lolo? Meron. Ano po? Edi, 555. A man surprisingly found an old magic lamp at the beach. He rubbed it, and Viola, as expected, a magic genie appears. Thank you for releasing me. I grant you 3 wishes. For my first wish, I want you to get a hearing aid for yourself. That's an odd wish. May I ask, why did you wish for that? Well, I've heard horror stories about wishes before, and I really want you to hear properly my wishes. $1 million. Not $1,000,000. A big penis. Not a big pianist. Tonight, I am graduation. I invitation you all to eat our house because I know someday I will eat your house too. I will die 5 chickens, 3 girls and 2 boys to eat you all, and I will ask my father to cook my mother. Anton, meron akong tanong sa'yo. Okay po, ma'am. Mayroong 5 ibon na nakadapo sa sanga ng puno. Pag binaril ko yung 2, ilan ang matitira? Wala pong matitira, ma'am. Kasi po pag binaril nyo at narinig ng mga ibon ang malakas na putok,
Lilipat po silang lahat. Mali. 3 ang matitira. Pero gusto ko ang takbo ng isip mo, Anton. Ma'am, ako naman po ang magtatanong. Sige, Anton, tanungin mo ako. Sa isang ice cream parlor po, may 3 magagandang babae na kumakain ng ice cream in cone. Isa, ang dinidilaan ito. Isa ang kinakagat ito. At isa ang isinusubo ito. Sino po sa kanila ang may asawa na? Ayon sigurong isinusubo ang ice cream, Anton? Hindi po, ma'am. Siyempre po, yung may suot na wedding ring sa daliri. Pero gusto ko ang takbo ng isip mo, ma'am. Juan, assuming you found 30 pesos on the street, then you bought a hamburger costing 18 pesos. Oh, I am so lucky to find 30 pesos, huh? And then what? How much is your change? My change will be 12 pesos. Stupid. 2 pesos only. Of course you'll pay using the 20 pesos. Why? Have you seen a whole 30 peso bill? Dad, how were people born? You know, Adam and Eve made babies. Then their babies became adults and made babies too, and so on. Mom, how were people born? We were monkeys, then we evolved to become like we are now. Dad, you lied to me. No, your mom was talking about her side of the family. Pagbilhan nga po ng kape. Yung matapang po. Yung kaya akong ipaglaban. Dati-rati, bago magpakasal ang magsing irog, itinatapat nila sa kabilugan ng buwan ng kasal. Ngayon, hinihintay nila ang kabilugan ng tiyan saka magpapakasal. Ha 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 ha. Good morning, guys. The videos you're about to see are considered old jokes. We just revived it and make video animations to make the jokes even better. Unlike the ones that you used to read like a comics or listen to like a radio, here you have something to see and hear so as not to make the joke really boring. This may be old and corny, but it's just us kids are really corny. So what are you waiting for? Let's sit down, relax and enjoy. And let's watch old jokes made by Alex Kitty Jokes. Yung fishball gawa sa fish, yung squid ball gawa sa squid, saan naman kaya gawa ang kikiyam? Sinungaling ka pala, Jose. Sabi mo noon, sa ihi ka lang kinikilig. Bakit naman, Nilda? Oo, tama ka na sinabi ko nga noon yun. Tapos ngayon sinasabi mo, kinikilig ka sa akin. Correct, Nilda. Di ba ang English ng ihi ay urine? Sinungaling ba ako pag sinabi ko na kinikilig ako sa ihi at sa urine? Bakit ang mga pogi, pag nag-laborer, sasabihin ng mga babae, "Uy, si pogi, suma-sideline pa?" Pero pag pangit ay nag-laborer, sasabihin nila, "Yan ang napapala ng mga hindi pinagbuti ang pag-aaral. Hay naku." Nay, yung girlfriend ko, hindi naniniwala sa impyerno. Pakasalan mo, anak, at ipadama mo sa kanya ang langit. Ako na ang bahala sa impyerno. What would you do if I won the lottery? I'll take the half and leave you. Great, I won for 100 pesos. Here's the 200 pesos. Bye and always keep in touch. Malamig lang ang panahon, jowa na agad ang hanap mo. Magmainit na lugaw ka kaya, may itlog din yon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dati-rati pag maganda ang mga babae, nililigawan agad. Pero ngayon, kapag maganda ang babae, titignan muna mabuti, baka bading. Verb is an action word. You, Pedro, give me an example. Went, Mum. Very good. Now use it in a sentence. Maria go went to town. Wrong. Kung gagamit ka ng went, wala na yung go. Mum, classmate ko po si Maria. Maria Go po ang real name niya. Saan po nagkamali ang sentence ko? Ano ang karaniwang sakit ng mga Chinese martial artist? Ano pa? Edi kung flu!
Madalas kong naiisip na masama talaga sa katawan ang pag-inom ng alak. Kaya titigilan ko na ang pag-iisip. Dati-rati bihira sa mga tunay na lalaki ang mga maskulado. Ngayon bihira na sa mga maskulado ang mga tunay na lalaki. Marami ng miyembro ng federasyon. Hehehehe. Buti pang kalendaryo, may date. Kayo ba, meron? Para sa mga single, umuwi ng maaga mula sa school o sa trabaho para isipin nila may date ka. Kung may problema ka't mabigat ang damdamin, kumapit ka't sumandal, pumatong na rin. Sabay nating lutasin ang iyong suliranin. Do you know the meaning of wife? It means, without information, fighting every time. Don't believe him, guys. Wife means, with idiot forever. Sir, wake up, sir. It's time to take your medicine. Oh, I had a very nice sleep. By the way, what medicine am I supposed to take now? Sir, it's the sleeping pill, sir. Napag-isip-isip mo na ba kung bakit nauso ang Monthsary? Dahil siguro karaniwan sa mga relasyon ngayon ay di na umaabot ng anniversary. Good morning po, Doc. Good morning to Iho. Magpapacheck up po ako. Mahina po ang tenga ko, hindi po halos makarinig. Kahit yung utot ko, di ko po marinig eh. Galing na po ako sa isang doktor, napakalaking halaga po ng pera na kailangan eh. Di ko po afford. Sana po ay yung murang solusyon lang. Ah, ganun ba? Bueno, bibigyan kita ng solusyon sa problema mo na hindi kailangan ang malaking halaga. Heto ang kailangan mong bilhin. Nagkakahalaga lang yan ng 20 piso. Ilaga mong lahat yan at kainin lahat. At presto, solve ang problema mo. Talaga po? Sa murang halaga na niyan, makakarinig na po ako ng maayos? Lalakas na po ang pandinig ko? Hindi. Pero lalakas ang utot mo kaya maririnig mo na siya. Ma, natinig po ako ng isda. Naku anak, sige kumain ka ng saging, lunukin mo lang ng buo. Sige po, kakain ako ng saging. Sige kainin mo pa yung ibang saging. Ma, ayaw pa rin po maalis eh. Ayaw pa rin maalis? Nakatatlong saging na ako, ayaw pa rin maalis. Bakit ba ayaw maalis? Teka, saan ka ba kasi natinik? Papo. Nay, hihingi sana ako ng 500. Ano? 400? Ang laki naman ng 300 na hinihingi mo. Anong gagawin mo sa 200? Kala mo ba madali ang makahanap ng 100? 50 ta nga hirap ko nakitain. 20 pa kaya? Swerte ka may 10 pa ko. Oh, eto ang 5. Si nanay talaga. Akin na nga, baka maging 2 pesos pa yan. Pabili nga po. Ano ang bibilhin mo, Utoy? Cobra po. Ipa-plastic ba? Hindi po, isasako po baka manuklaw. Ano ang tawag mo sa palakang mahilig kumanta? Di pala kanta. Ano naman ang tawag mo sa palakang mahilig sa sex? Di pala kantot. Darling, kailan mo ako bibigyan ng pera? Kailangan ko nang bumili ng bra. Luma na ang mga bra at panty ko. Naku, darling. Huwag ka na magbra. Maliit din lang naman yung dede mo. Bakit ikaw? Nagsusuot ka pa ng brief. Mahilig ka ba magluto ng pancit canton? Oo naman. Bakit?
Kasi pagkasama kita, feeling ko lucky me. Wala kayo sa lolo ko. 88 years old na siya namatay. Yung lolo ko, 98 years old na namatay. Sus, wala pala mga lolo niya eh. Yung lolo ko, sa sobrang tanda niya, kami na pumatay. Wonder how, I wonder why. Good morning po, Doc. Juan, ito na ang pagkakataon mo upang makaalis na sa mental hospital na ito. Meron akong 3 tanong sa iyo. Kapag masagot mo ng maayos, ay makakauwi ka na. Salamat po, Doc. Sige, sasagutin ko po ng maayos para makauwi na ako. Unang tanong. Halimbawa naglalakad ka, tas nakakita ka ng 100 at 500. Ano ang pupulutin mo? Basic na basic po yan, Doc. Yung 100 at 500, kukunin ko po pareho syempre. Aba, napakagaling na sagot Pangalawang talong. Halimbawa meron akong 4 na pusa, tas binigyan kita ng 2 pusa. Ilan ang pusa mo? Magiging 3 po ang pusa ko. Bakit naging 3? Sabihin mo nga sa akin bakit. Kasi Doc, dati na akong may 1 pusa sa bahay Ay. Magaling na mga tuwiran ito Sige, pangatlo at huling tanong, pag nasagot mo ng maayos ay malaya ka na. Halimbawa, mag-aasawa ka na. Ano ang gagawin mo sa unang gabi ng iyong kasal? Ang gagawin ko po ay ganito. Pagkatapos ng lahat, kasalan, kainan, at kami na lang 2 ang nasa kwarto. Huhubarin ko po siya ng suot niyang trahe de boda. Pagkatapos, ano? Halikan ko siya sa lips, sa noo, sa eyes, sa cheeks. Pagkatapos? Pagkatapos ay sa punong tainga naman. Pagkatapos? Sa leeg, pababa sa dibdib. Pagkatapos? Pagkatapos ay dahan-dahan kong tatanggalin ang kaniyang bra. Ano ang gagawin mo, iho, pagkatapos mo alisin ang bra? At patuloy kong hahalikan ang kanyang dibdib habang hawak ko ang bra. Pagkatapos? At pagkatapos doon ay isasagawa ko na ang matagal ko nang binabala. Ano naman yung matagal mo nang binabalak na yan, Juan? Gagawin kong tirador ang garter ng bra at titiradurin ko ang buwan! Ha 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 ha! Guard, ikurong ulit ito. Dati-rate, mga gwapo lang ang mga playboy. Ngayon, maski pangit ay playboy na rin. Mantakin mo, mapili pa ang mga damuho. At sabay-sabay pa ang mga syota, ha? Ha 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 ha. So, you are a policeman, huh? Maybe that's why you caught my heart since the first time we met. Pag tayo na, magkasama natin na harapin ang problema. Pero wala naman akong problema. Kasi nga hindi pa tayo. Huwag kang excited. Tatlong lalaki ang bihag ng tribo sa gubat. Si Juan, si Pedro, at si Jose. Pinakuha din sila ng tig, isang bilog na prutas, at pakakawalan lamang ang isa depende sa prutas. Pero wala silang ideya kung ano ang basehan. Nauna si Juan may dalang kalamansi. Doon niya nalaman na kailangan niya ito ipasok sa puwet. At bawal siya magpakita ng reaksyon o emosyon. Nagawa niya. Dumating si Pedro. May dalang bayabas. Doon niya nalaman na kailangan niya ito ipasok sa puwet. At bawal siya magpakita ng reaksyon o emosyon. Nagawa niya. Dumating si Jose. Pero di pa niya alam ang gagawin, biglang naiyak sa kakatawa si Juan at Pedro. Dahil nagpakita sila ng emosyon, sila ay pinugutan ng ulo. Matapos nun, si Jose ay walang malay na pinakawalan at umalis sa gubat, kasama ang pinitas niyang pakwan. Ang mga lalaki, painumin mo ng 8 basong tubig sa isang araw. Hindi kayang ubusin. Pero painumin mo ng Red Horse, kahit ilang case pa iyan, kukulangin pa. Hon,
malapit na ang silver wedding anniversary natin. Ano regalo mo sa akin? Han, sa silver anniversary natin, ibibili kita ng ticket to Africa. Sa golden? Ano naman? Ibibili naman kita ng ticket pauwi ng Pilipinas. Calix, bakit late ka na naman bata ka? Saan ka galing? Kasi po may tao na wala ng 500 pesos eh. Ano naman kinalaman nun sa pagka-late mo? Tinapakan ko kasi yung 500 at hinintay ko pa siya umalis. Ingatan mo ako, hindi ako maarte. Kumakain ako ng saging at kamote at lalo na sa malalamig na gabi habang ikaw ay aking katabi. Bossing, mag-a-apply sana ako bilang seaman. Marunong ka bang lumangoy? Hindi, bossing eh. Akong ganun, hindi ka pwede utoy. Bakit? Yung piloto ba marunong lumipad? Apo, wag ka na maingay at nasa simbahan na tayo. Yes, Lola. Alam mo ba kung bakit di dapat maingay sa simbahan? I know, Lola. Because many people are sleeping. Alam mo, tuwing makikita kita, gusto kitang imbitahan sa place ko. Bakit naman? Single ka ba? Hindi! Dentista ako! Hoy, kahit ganito ako at nagtitinda lang ng fishball, may mga anak ako sa UP, UE, Ateneo at UST. Wow! Sosyal! Ano po mga courses nila? Wala. Nagtitinda rin ng fishball. Pedro, kanina ka pa silip ng silip dyan. Ano bang hinahanap mo? Hinahanap ko kasi yung libreng asukal. Nakasulat kasi sa sachet, sugar-free. Magpapakamatay na ako, Doc. Tatalon ako sa ika-4 na palapag. Naku, di mangyayari ang gusto mo, Juan. Hanggang ikalawang palapag lang ang buildingan ito eh. Hindi problema yun, Doc. E di, tatalon ako ng 2 beses sa 2nd floor. Unang namatay ang asawang lalaki. Makaraan ng 5 taon, ang babae naman ang namatay. Pag-akyat sa langit ng babae, nakita niya ang asawa niya. Kaagad siyang tumakbo palapit sa lalaki na nagulat at nagsabing, Honey, I miss you so much! Teka. Ang kontrata natin ay till death lang ah. Minsan, gusto ko na sumuko sa love dahil sa panahon ngayon. Coconut oil na lang ang virgin. Tanghali na lang ang tapat. Bilihin na lang ang nagmamahal. Ihi na lang ang nagpapakilig. Motolite na lang ang tumatagal. Emblolier na lang ang mapagkakatiwalaan. Pati hope ngayon, sigarilyo na lang. Ang trust naman, naging condom na. At ang pag-ibig, pabahay na. At isa pa, you can only find true love in San Marino Tona. Hay buhay! Ito yung isda na namarang ulam. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tuyo ladi ang ulam namin. Ibale. Thank you, Lord. Rebi na ito. Nagtako ari sobrang butama. Ere! Huisik naman gamto ah. Napakasiyag mo lamang langgam pa. Ako nga. Tuyo lang ang ulam ko eh. Ikaw naman, paiklog-log pa.
Lola, pabili nga po ng uubas. Wala kaming tindang ubas, Utoy. Uubas nga po. Wala nga. Ang kulit mo Minsan pa, stapler ko na ang bibig mo. Meron po kayong stapler? Wala kaming tindang stapler. Lola, pabili nga po ng uubas. Nye. Alam nyo ba ang isa pang tawag sa Valentine's Day? Para sa mga malungkot na single, ang tawag dito ay Singles Awareness Day. Para sa mga masaya na single, ang tawag dito ay Singles Independence Day. Pero sa mga walang pakialam, ang tawag dito ay Thursday. Alam nyo, lolo ko, nagpagawa ng bahay. Bubong pa lang, 1 million na. Ang yaman naman. Pero wala yan sa lolo ko. Nagpagawa ng bahay, may swimming pool pa sa bubong. 10 million inabot. Wala naman palakngan ta mga lolo niya Lolo ko, bubong pa lang, 200 million na. Di nga. Bakit? Saan ba nakatira ang lolo mo? Sa ilalim ng flyover. Some women marry their husband because the guy is wealthy. No, I married you because of your witty humor. It's your ability to make a joke and make me laugh. Really? All along I thought you married me because I'm very good in bed. See? You are making me laugh again. Kung gagawa ako ng pelikula, gusto ko ako si Zorro. Ako? Si Dakos. Sino? Dakos? Sino yon? Dakos of all my Zorros.